Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Hermenegildo Pagudpod. Ako po ang author ng makabagong diksyonaryo ng babaeng Pilipino. Ngayong gabi po ay tatalakayin ko ang ilang mga salitang ginagamit ng mga kababaihan na nag-iba na ang ibig sabihin o ang kahulugan. Importante pong malaman to ng mga lalaki para hindi tayo magmukhang tanga. Narito po ang ilang halimbawa ng mga salita. Unang salita ay ang salitang okay. Kapag nag-aaway kayo, ito ang salitang ginagamit ng mga babae para tumigil ka na ng pagsasalita. Sinasabi niya to dahil sa tingin niya, tama siya at bobo ka. At nasasayang lang ang oras niya sa pagkikipag-usap sa isang walang kwentang tao na kagaya mo. Okay sa kanya ang salitang okay pag siya ang gumagamit. Pero pag tinatanong kanya kung ano ang itsura niya, wag na wag mong sasabihing okay, dahil dito magsisimula ang pag-aaway na sinasabi ko. Ang susunod na salita naman ay ang salitang 5 minutes. Ang ibig sabihin ng 5 minutes ay kalahating oras. Ginagamit ito sa paliligo, pagbibihis, pagme-makeup, kapag pinaghihintay kanya sa mall o kaya sa kotse at kung saan-saan pang mga sitwasyon na pwede namang matapos sa loob talaga ng 5 minutes. Ang 5 minutes na ito ay kasing haba ng 5 minutes pag nanonood ka ng basketball o kapag kasama mo yung mga barkada mo tapos pinapauwi ka na niya. Kaya ang piling niya ay quits lang kayo pagdating sa 5 minutes na ito. When ang susunod naman nating tatalakay na salita ay ang salitang wala. Ang ibig sabihin ng wala ay meron. At pag sinabi niya ito, naku, humanda ka na. Madalas na sinasagot ng babae kapag tinatanong mo siya ng bakit? O kaya may problema? Ang sagot na wala ay nagpapahiwatig ng pag-aaway na tumatagal ng 5 minutes at natatapos sa salitang okay. Ang susunod namang salita ay ang salitang sige. Pero hindi lang basta sige yan. Sige na nakataas ang kilay. Ang totoong ibig sabihin ng sige na nakataas ang kilay ay sige, gawin mo nang makita mong hinahanap mo. At pag ginawa mo nga dahil akala mo walang problema, siguradong mag-aalboruto na siya. At pag tinanong mo kung bakit, sasagutin kanya ng wala. Mag-aaway kayo ng 5 minutes and as usual, tapusin niya sa salitang okay. Ngayon naman, ang susunod na itatalakayin natin ay ang salitang sige na nakababa ang kilay. Ang ibig sabihin naman ng sige na nakababa ang kilay, sige na nga, bahala ka na sa buhay mo, wala na akong pakialam sa'yo. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto, maririnig mo na yung sige na may nakataas na kilay, nasusundan ng wala, tapos away kayo ng 5 minutes, and of course, tatapusin niya sa okay. Ngayon, ang susunod na salita naman, ito ay medyo kakaiba. Dahil ang salitang ito ay hi. Actually, yan ay buntong hininga na malalim. Yung buntong hininga na malalim ay hindi talaga salita. Pero importante malaman din ng mga lalaki kung ano ibig sabihin nito. Kapag nag-hi ang babae, ang ibig sabihin nito gago ka talaga. Nag-hi ang babae. Pansin niyang nasasayang ang oras niya sa pagkikipagtalo sa iyo ng 5 minutes tungkol sa wala. Ang susunod namang salita ay ang buntong hininga na mababaw. Ito lang yata yung salitang naintindihan ng mga lalaki. Madalas nag-hi ang babae kapag nakangiti. Ang ibig sabihin nito, kontento na siya sa mga sandaling yon at wala siyang problema sa iyo. Kapag nag-hi ang babae, huwag ka na lang gumalaw o kaya huwag ka na rin huminga. Kumari nga lang, matulog ka na lang para hindi magkaroon ng problema. Ang susunod na salita naman ay ang salitang oh. Ang salitang oh ay madalas sinusundan ng ilan pang mga salita na nauuwi sa problema o panlalait. Halimbawa, katatapos ka palang kumain, tapos kinuha yung mga plato para hugasan. Ikaw na sa mo ang maghuhugas at ikaw nang bahala doon. Bigla niya sasabihin, oh, ako nang gagawa niyan. Nang ibig sabihin, tanga ka, hindi mo kaya at hindi ka pwedeng pagkatiwalaan kahit sa kaliit-liitang bagay. Minsan naman, ganito, oh, nakausap ko yung kasamahan mo sa trabaho Nako, kapag sinabi niya to, huwag ka munang magre-react hanggat di mo naririnig ang kasunod. Kasi hinuhuli ka lang niya dahil hindi mo alam ang napag-usapan nila. Ano, tungkol ba to sa increase nyo sa sweldo o tungkol dun sa kaopisina nyong sexy? Pero kahit alin dito,
tsak, may problema ka. Kasi in-increasean na pala kayo, hindi pa sinasabi. O kaya may office mate ka palang sexy, di mo pa rin sinasabi. Ngayon, kung talagang na-corner ka na at hindi pa rin niya sinasabi kung ano yung pinag-usapan nila, sabihin mo na lang yung tungkol dun sa kaopisina niyong sexy. Kapag nagalit siya, sabihin mo na nasiseksihan ka doon sa kaopisina mong lalaki. Tapos magbakla-baklaan ka na lang. Ganyan-ganyan yung ginawa ko eh. Yun nga lang, nagka-side effect. Kasi imbis na matapos yung problema. You know!